Kumusta mga kababayan? Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo kayo naroon. Kumusta kayong lahat? Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Ito nga mga kababayan, pag-uusapan natin itong nangyayaring iyakan sa preskon ng mga Makabayan Black. Alam niyo mga kababayan, pare-pareho sila ng tono. Iisa lang yung tono ng kanilang iyak. Iisa lang yung nota ng kanilang iyak. Nakakatawa mga kababayan. Iba-iba yung kanilang mga sinasabi pero ang bandang gitna at dulo, iisa lang ang kanilang tono. So ito mga kababayan, i-share ko sa inyo itong presko nila. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. Okay, maraming salamat. I want to go back to the first question kasi very interesting yung tanong. Di ba? Na ano ba tingin nyo doon sa election? And then we explained na predominantly it's still traditional politics that ruled the results of the 2025 elections. Pero siguro maganda maipaliwanag namin kung bakit ganun ang pagtingin namin. No? Kasi kung titingnan natin, sa simula pa lang, kahit wala pang kampanya, ang namayani na yung yung pagbili ng loyalty ng tao, may mga tupad kung ano-ano na ginamit yung pork barrel, no? Sa iba't ibang anyo nito para magkaroon ng loyalty base yung mga politiko or ma-maintain ang loyalty base nila, no? Which is patronage politics. Yung isa, yung violence. So nakita rin naman natin kung papaano marami nang namatay simula pa lang hanggang sa actual na eleksyon. Nakita rin natin yung disinformation, no, na malaganap, especially disinformation directed against us. Yung mga red tagging at kung ano-ano pa na pinakalat hanggang doon sa bayan muna na bumalik na naman yung sinasabi, the day before the elections, na disqualified ang bayan muna, di ba? Na-monitor natin yan at kinomplain natin yan. Tapos, yung isa, yung transactional politics. Especially, I'm referring to Iglesia ni Cristo, no? Nag-play sa eleksyon na ito, no? Para i-abante yung kanyang mga kandidato. At ang isa pa yung failure ng electronic voting. No? At nakita rin natin kung papaano sa simula pa lang, ang dami ng mga problema, yung ibang hashtag and source code, nakita natin kung papaano napalitan yan. So it can never be credible. Itong electronic voting can never be credible hanggat ganito ang nangyayari at hindi nagiging hybrid. Hanggat fully automated ang eleksyon natin, it will always be marked by this kind of problems. At hindi transparent, madaling i-manipulate. Kaya ang namin moving forward, ang aming aming advocacy ay hybrid na voting system. Kaya ito yung mga kadahilanan kung bakit namin sinabi na kitang-kita naman nabanggit na 10 out of the 12 na nanalo ay doon pa rin sa kadiliman at saka kasamaan. Doon sa Masin, nawawala yung rights ng mamamayan eh. Kasi ako mismo, nasaksihan ko yung aking kaharap, yung sinusundan kong bumuto sa Miriam College. Tama yung kanyang buto, pero naano yung kanyang vote. Sinasabi ng Masin ay nag-overvote. Pero batay doon sa ating nakausap, sabi niya hindi ako mag-overvote kasi meron akong listahan at malinaw kung sino ang aking ibinoto. Ang isang malaking problema sa Masin ay mismo yung ballpen na ginagamit ay malabnaw yung tinta. Kaya pag napadiin, yung pag sa shop doon sa bilog, tumatago siya sa ilalim. Kung may UP yung papel na isusulong mo sa makina,
nagpipigure siya, hindi siya tinatanggap ng machine. Kaya ibig sabihin niyan, itong mga machine na ginamit ngayon sa eleksyon dito sa atin, itinapon na to, galing na to sa ibang mga bansa na kung saan yung mga bansang pinanggalingan nito bumalik doon sa manual Kasi hindi na sila naniwala doon sa machine. Matagal na pong panawagan ng Makabayan Coalition na talagang dapat ay yung pagbibilang ng boto, dapat single vote. Yung bibilangin yung mga bawat bagluta na kung saan ay doon nagsulat yung ating mga kababayan. Kasi bagamat matagal, sabihin na nating matagal yung proseso, pero 100% ay pwedeng pagkatiwalaan ng ating mga mamamayan yung lalabas doon sa book. Pero ito, mula po nung tayo ay nagmasin, nagkalitsi-litsi na po ang ating eleksyon dito sa ating bansa. Kaya tumitindig ang Makabayan na dapat ibalik sa manual kambasing. Kahit ngayon, itong eleksyon na ito, dapat pumayag ang kumilik na bilangin ng manual ang lahat ng ballots. Dahil yan po ay rights ng ating mga mamamayan. Ito lang po yung panahon na naipipreserve ng ating mamamayan yung karapatan na para maghalal ayon sa kanyang paniniwala. 6 na taong manunungkulan, 3 taong manunungkulan. Dapat ito po ay sagrado at dapat kilalanin po ng kumilik yung panawagan ng mamamayan. Bilangin ng isa't isa, ng isa-isa ang lahat ng baluta para sa atin. Balikan ko lang yung nabanggit mo na gusto niyo nga yung hybrid. Maybe you can refresh yung memory break. Meron tayong pending bill no doon sa hybrid. So ang ibig sabihin nito ay manual counting on the precinct level. Tapos electronically transmitted sa canvassing. So ganun yung sinasabi natin na hybrid para yung tao, yung kanyang boto ay ma-ensure niya na nabilang, no? Hindi katulad nito, nag-ano ka nga, bumoto ka nga, nag-overvote, hindi natin alam. Siyempre, wala nang bilang yon yung kanyang mga binoto. Kaya talagang gusto natin transparent ng pagbibilang on the precinct level. Tapos, transmitted electronically. So, ganun yung sinasabi nating hybrid. Ayan, ang naalala ko, meron pong several complaints ang iba't ibang mga bayan parties sa COMELEC regarding sa attacking information. Nakasi po ba kayo ng updates doon sa investigation ng COMELEC and ano po yung reaction po? Kasi parang before the elections, may protest din po sa harap ng COMELEC saying na hindi po re-resolve yung complaints ng mga bayan. Reaction na Sa bahagi ng Gabriela Women's Party, talagang dismayado tsaka galit na galit tayo sa mga unofficial, sorry. Pagpalit ba tayo? Ibigay mo na. Okay na. Yung isa na lang. Ayan. Hindi minsan na ba ano? Sa bahagi ng Gabriela, talagang dismayado at galit na galit ang mga kababaihan dun sa nakita natin ng mga partial at unofficial results. Kasi yung 1 a.m. to 2 a.m. na pagbabago at pagkawala ng 50,000 votes ng Gabriela, ang laki ng impact dun sa aming ranking. At ngayon nga, no, under serious threat na mawalan no, ng boses, ng tunay na tinig ang mga kababaihan sa Kongreso dahil dyan. Kaya hindi kami nasasapatan sa paliwanag ng COMELEC. Kaya nga naman, inaaraw-araw talaga namin yung mga pagkilos. Kulang na lang talaga magkampuhan no, sa harap ng COMELEC para unang-una manawagan talaga ng investigation doon sa mga reported anomalies, irregularities at mga problema na kinaharap ng mga botante sa pagboto. Pangalawa, singilin ng COMELEC doon sa kanilang inaction sa dami ng mga red tagging at terror tagging complaints ng Gabriela at ng Makabayan sa kanilang opisina. Hindi lang yan dito sa National Capital Region, hindi lang dito sa Metro Manila. Nandiyan din yung ating mga kababaihan sa Ilocos, kababaihan sa Iloilo, kababaihan sa Bicol, na dumulog talaga no, sa harap ng COMELEC no, para gamitin nila itong nilabas na fair campaigning and anti-discrimination guidelines no, para
panagutin, habulin, yung gumagamit ng mga public resources pa, no, para siraan, takutin, harasin ang mga kababaihan na nangangampanya. Ayan, kaya sinisingil talaga natin ang COMELEC no, pagdating sa inaction at kawalan ng tugon pagdating sa mga dagdaging complaints na ito.